Ito yung final result ng ating bouncing ball activity para sa ating animation class. Bang, bang, bang. At ituturo ko kung paano step by steps gumawa ng mga ganitong animation from basic to advanced. Kaya, di ba? Hindi na ako magsasalita sa klase ko. Yun, panood ko na lang sa kanila to. Tara! Tara, umpisahan na natin. Gumagamit nga pala ako ng drawing tablet. Simpleng drawing tablet. Tapos Adobe Animate yung software na gagamitin natin. Unang-una is meron na tayong gawa dito. Pero umpisa natin. File. Tapos create tayo ng new. Tapos lalabas. Create muna tayo ng standard. So hindi naman natin kailangan ng medyo malalaking resolution. So standard muna for our eto na, kung familiar na kayo si Adobe Animate, ay ito, file new, file menu, then meron tayong scene panel, may stage, may properties panel, tapos meron din tayong timeline. Kagaya ng sinabi ko, if kayo ay hindi comfortable dito sa ganitong workspace, may option dito, and syempre dockable or movable yung mga panels dyan. So umpisahan natin sa paggawa ng una nating frames. So dito meron tayong makikitang bilog na wala pang laman. Let's start. Pangalanan muna natin tong background. So gawa muna tayo ng background. Simpleng brush lang. So ito yung toolbar natin nandito sa gilid. So brush. Tapos so gawa lang tayo ng line of action lang natin para may tatamaan si phrase. Ito yung magsisilbing flooring natin. Ayan, so kulayan lang natin siya. Mabilis lang. Ayan. Tapos para hindi ganun kadal. Ayan. Lagyan natin siya ng mga silhouettes. Ayan. Don't worry kung lagpas-lagpas yan sa stage kasi on your final output naman, hindi naman yan lalabas. At pwede nyo naman yan laging i-click tong clip content outside the stage. Ginagamit ko tong labas para kunin yung mga kulay. Example yan. Yung mga kulay na ginamit ko, nilalagay ko dyan. Okay. So itong background, create tayo ng new layer. Pangalanan naman natin to na, ito naman na magsisilbi nating ball. So make sure na nasa layer kayo ng ball. Tapos yung background para hindi natin magalaw, ilalak muna natin. Click nyo lang itong lock beside the layer. Tapos dito na tayo, make sure na may blue as in active frame yung layer na yon at gawa tayo ng ball. So maraming ways para gumawa ng ball. May mga pwede tayong magsimula sa brush. Yan. Pwede tayong magsimula sa oval tool. Yan. Pwede nyo rin yung desanan on and so on and so on. So pwede rin namang, so para mabilis, for the sake of this demonstration, gamitan natin ng brush. Pero kung mouse ang gamit nyo, mas effective kung oval yung gagamitin natin. Tapos click lang natin yung fill. Mag-ano lang tayo ng kulay, na kulay ball. Let's say, sige, gawa tayo ng basketball. Red. Yan. Tapos click lang muna natin. So ang goal lang natin is mapatalbog. Up, down lang. Okay. Pwede natin i-hide muna si background para, so let's say may bola. Hinitan lang natin size.
So, ito yung first ball natin, kung naka-counts nyo, frame found. Then, punta ako sa frame 10. Add ako ng keyframes. Ibig sabihin, ito blank keyframes. Pwede rin namang keyframe. So, ano yung mga difference niyan? So, ang keyframes ay kokopyahin niya lang yung previous frame niya. For example, kinlik ko sa keyframe. So, nagkaroon na kagad siya ng black na circle, meaning may laman na siya at kinopya niya lang yung previous frame. While on the other hand, pagka ito naman ang ginamit nyo ay blank keyframes, kung mapapansin nyo, hollow yung circle. At pagdating dun sa frame number 10, walang drawing. So, blank keyframes. Ito ay keyframe. Okay. Punta lang tayo rito. So, merong option sa Adobe Animate na tinatawag na onion skin. So, ito yung parang sa traditional na lightbox. Ang ginagawa ni onion skin ay ina-allow kanyang makita yung previous frame. So, depende dun sa range. Na blue, nakita niyo yung blue line, ayun yung previous frame, at yung current frame naman or yung forward frame naman ay yung color green. So, pwede nyo i-adjust yan mula 1 and so on and so on. So, punta lang tayo ulit. Make sure lang na active natin ulit yung frame na to. At gagawa tayo ng end frame natin. So, ang goal natin ay bumaba yung bola dito sa baba. So, i-unhide lang muna natin itong extend muna natin to. I-unhide muna natin to. Ay, hindi, wag na. Ito muna. Para hindi malito. So, gagawa muna uli ako ng ball dito sa baba. Yan. So, nagkaroon ng illusion ng umikot siya. Yun, no? Yan. Okay. Boom. So, yan na yung animation natin na bouncing ball. So, pag pinaulit-ulit nyo, pinlay-play nyo, without the onion skin, pam, 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 pam. Okay? So, buray na natin to. Eraser tool, buray na natin to. Diba? Tumatalbog na siya. Dude. So, ngayon, gawa naman natin siya ng in-betweens. Ano yung in-betweens? Ayun, yung frame sa gitna or frame bago yung first frame at saka yung end na keyframe. Lag. Okay. So, punta lang tayo ulit sa onion skin. Tapos, dito sa 5, actual 5. Pwede kayong gumamit ng ibang frames frame number. Pwedeng sa 7, pwedeng sa 8, pwede sa 9. Maya-maya, discuss natin yung space at saka yung timing. So, ngayon, tignan natin. Click ulit natin yung onion skin. So, hindi natin nakikita yung last frame kasi yung green ay nasa frame number 7. So, i-adjust lang natin sa frame number 10. At yun na. So, dito sa frame 5, magba-blank keyframes ulit ako. Tapos, lalagay ko lang siya sa gitna. So, since napababa siya, mag-morph or yung object natin na pababa, dahil squishy yung bola or medyo malambot, magiging itsura niya is parang nag-stretch. Yan. Boom. So, check natin yung play. Boom. So, pag mabilis siya, yan. Tapos, pag niloop natin, loop, para ma-play nyo siya ng paulit-ulit. Pag niloop natin siya, so may bouncing ball ka na. Diba? Ang next natin gagawin is add additional frame para mas mukhang smooth. So, tignan natin pagka bam. So, gusto ko dahil mabilis yung bola, bounce, iuuso ko tong frame 5 sa frame 3. So, magdi-delete ako ng frame dito sa dalawa. I-right click ko lang yan. Isa-select ko yung dalawang frame. Tapos, right click ko lang. Tapos, remove frames. Para mapupunta siya sa 3. Para nang sa ganon, mabilis yung
Pag pinlay mo siya. Yan. Tapos, spacing din. Dahil ito ay drop. Diba? Drop yan. So, gusto ko siyang mabilis din. So, gagawin ko siyang by 2 frames lang. Tapos, ang shortcut key ng delete frame, meron din dito. Ayan. So, ngayon, pag pinlay na natin yan, smooth na natin. Ang bilis, diba? Ayan. So, ang bilis kasi 24 frames or 30 frames per second. So, 30 frames ang kailangan mo para sa 1 segundo. So, ngayon, naayusin natin siya. Lalagyan natin siya ng loop. So, punta tayo sa 10, F6, or create tayo ng blank keyframe. Tapos, punta lang tayo sa first frame. I-copy lang natin to. Control C. Tapos, punta tayo sa 10. Pag tinaste nyo yan, mapupunta siya sa gitna or mapupunta siya somewhere. Pero kung kinontrol Shift, tsaka V, magpe-paste in place siya. So, babalik siya. Boom. Boom. So, kompleto na yung loop natin. Boom, 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 boom. Okay? Ang next naman natin ay pwede nating lagyan dito sa ilalim bago siya umangat. Kasi nga, pag paangat siya, di ba? Kagaya ng sinabi ko, pag paangat siya, magiging slow mo siya. So, add tayo rito ng frames. Gawin nating F7. So, tignan natin na boom. On screen. Tapos gawin natin na tumama siya bago mag-plot. Ayan. So na-squash. Sorry. Ayan. Ayan. Tapos lagyan lang natin ng guhit. Na-squash siya. Kung bago siya umangat ulit, boom. Tapos siguro sa 8, F7 tayo. Boom. Pakita natin na paangat na uli siya. Tingnan muna natin to. Yan. Okay. Tapos baguhin lang natin to. Yan. Kasi, yan. Wala natin onion skin. Play natin. Pam. So, kung niloop natin siya, so, ganun yung magiging animation natin. Okay? So, kung medyo mabilis, pwede nyo baguhin yung frame rate using properties. Tapos, iselect nyo lang yung selection tool. Tapos, lalabas sa properties panel yung frame per seconds. Gawin natin 20 lang for the meantime, for the sake of this example. Pag pinlay natin. Ayan. So, nagmukha ng believable siya. So, tap. Ngayon, same lang din naman ang gagawin natin. So, ito na yung bouncing ball. Same lang din naman yung gagawin natin if we want to move. May mga options. Tingnan natin. I-extend natin tong frames na to. Pindutin lang natin tong F5, insert frame. Pag insert frame naman, ibig sabihin, i-extend mo lang yung keyframes mo dun sa number now. So, play natin. Bam. So, loop tayo. Bam. Click natin to para medyo malinis. Diyan. So, may bouncing ball na tayo. Baguhin natin yung kulay ng change. Lalagay sa fill. Baguhin ko lang ng gray. Light gray para hindi siya umaagaw sa same lang. Kung gagawa nyo siya ng shadow, pwede kayong gumawa ng shadow. Pwede rin kayong magkulay. Ngayon, after nyan, di ba, for example, ganyan. Tapos gusto na natin bumalik. Click lang tayo ng F7 dito. Tapos, itong frames na to, yan,
i-right click nyo lang, copy frames lang kayo, right click. Right click. Copy frames. Tapos pagdating dito, paste frames. Kasi gusto niyo lang naman umulit, di ba? Paste frames. So meron na kayong dalawang loop. Yan. Close nyo yan. Yan. Tapos may dalawa na kayong frames. Tapos kung gusto niyo naman pumunta na dito, gawan ko ng mas mabilis on skin. Tapos gusto niyo lumayo, 'di ba? So ito. So gusto niyo siyang pumunta na dun sa malayo. Pwede naman. Lagyan lang natin ng red. So bibilisan ko na lang. Malayo. Ayan. 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 Pero dapat dito pa lang ano na ano na siya palayo na siya dapat Ayan. Ayan. Tapos siguro lagyan ko na lang dito ng additional na frame papunta na dun sa dapat nandun yung yan sa papalayo mas malayo yan mas ganun i-move ko to dito yan tapos F7 pwede kayong maglagay ng additional dito na frame new layer kung gusto nyo may direction tapos gawa lang kayo ng motion dito motion path for example kasi diba sa PASIX unang talbog mataas pangalawa tapos pag ano half pag ganun diba so pwede naman yan gumawa kayo ng ano dyan pero pwede rin namang delete na natin to pwede rin namang tansyahin nyo na lang kung practice exercise naman tapos gusto ko lang mabilis naka ano tayo yan gusto ko lang mabilis yan dito tayo active natin to hindi gusto ko mag slow mo muna dito sa taas so mag stay siya tick natin yan tingnan natin markers ayan 7 settings sorry so lagyan natin dito okay yeah yan nadala ko siya so tignan natin down yan gusto ko papalayo na siya nandito na siya F7 frames tapos check natin dito yeah. So paulit-ulit lang and so on yan so meron na kayong bouncing ball tingnan natin bam extend natin tong frames na to F5 so pwede pa rin tayong gumawa dyan
So, yan. Yan. Tapos, 7. Naka-anchor na yung core frames. Yan. Sorry. Yan. Sorry. 7. Tapos, yan. Tapos, by 2s ko siya, no, ginagawa. Tapos, gusto kong lumipad na siya dito. Para matapos na, F7. Sure. Out of frame, home. Yun. Para matapos na. 16 lang natin. May frames tayo na. Yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pinayin natin. Wala mo na yung loop. Ayun, biglang lumayo, no? Pero dahil ito mabilis. So gusto ko mabilis yan kasi fast frame yan. Cover niya. Bura natin to. Shift F5. Yeah. Tingnan natin. Ayun. Diba pati ano nawala. Tingnan natin. Ayun. Ayun ang simple bouncing ball natin. Hanggang sa medyo advanced. May mga perspective na. Boom, boom. Meron na rin tayong gravity na ginamit. Pagka tatama na sa object. Tapos, pagkatapos nun, pag buo na yung frame, pwede nyo na linisin. So, kagaya nito, nilinis ko na yung background. Tapos, nag-color na rin ako pa. May mga frames. Cheng. Tumama dito. Squishy. Boom. Boom. So, dito, meron bandang slow-mo part dito. Yun, bago bimulis. Oh, nakita nyo parang nag-ipon ng lakas bago mag-gravity. So, paangat. Boom. So, ayun, ang ating bouncing ball drawing or bouncing ball activity. Sana may natutunan kayo. Susunod na activity natin,